Right, naputol. Putol mga kamaster dahil sa ulan. Kusa nagsara yung video, aray ko. Woo! Ganito pala yung loob ng Mysterious Island na to. Sa hapon, dito dumadapo yung mga, ano man tawag sa ibon na yung lab, yung puti, tagak. Yung mga malalaking, yung mga ibon na dumadapo sa likod ng kalabaw, yung kulay puti, dito yun sila dumadapo. Heron? Heron ba? Ewan ko. Heron sinta. Yan. Ito yung loob ng, ang tawag talaga dito ay pulong ibon. Pulong ibon kasi sa gabi o pagpapadilim na, nagsisibalik na dito yung mga lahat ng ibon na puti na nagmamigrate kung saan saan. Dito sila natutulog. Tapos kung malakas ang loob mo sa gabi, pwede kang pumasok dito kung low tide at manghuli ng ibon na yon. Kaya lang may folktale kasi dito sa amin na medyo mysterious nga itong pulo na to, lalo na pagkagabi. Tabi-tabi po. Lalo na pagka sabi nila pag ayaw daw sa iyo ng pulo o ng isla sa gabi, lalo na sa gabi, pag nilalakad mo siya, pagod ka na ng kalalakad pero parang hindi mo nararating yung isla. Parang pakiramdam mo yung isla umaatras, kada hakbang mo parang umaatras. Yun ang folklore dito. May mga kwento-kwentong ganun. Pagka ganun daw ang nararamdaman mo, wag mo na daw pilitin kasi it's either iligaw ka niya at hindi ka na makapunta, or papuntahin ka niya pero hindi ka na makalabas. Yan ang kwento dito sa isla na to. Actually, pagka summer, may mga turista dito, may mga foreigner na nagka-camping dito sa loob. Inaabangan nila yung paglo-low tide. Tapos dito sila nagka-camping sa loob. Kasi yung kabilang side, medyo malalim na yan. Yan. Palalim na yan. Yan. Dito kababawan. Dito mababaw. Dito medyo mga ilang meters lang malalim na yung dagat. Ayan, oh. Kung tutingnan nyo yung meron trail pa dinadaanan, oh. Ayan, oh. Kaya may mga tao madalas na pupunta dito kasi may mga trail na siya. Ayan. Yung trail, yung masasabi natin trail, yung wala na siyang ganito, oh, yung mga ugat-ugat na nakatayo. Ayan. Ibig sabihin dyan na yan madalas dumadaan yung mga tao. Wow, naabot na kami ng ulan. Ang saklap. Pasokin muna natin dito. Total maaga pa naman eh. Alauna. Alas 2 pa lang. So, confident pa ako na makakalabas pa ako dito ng buhay. Ko talas yung matigas yung mga ugat-ugat na yan, yan, talas. Buti niya lang naka crocs ako na peke saka naka medyas. Sakit sa paa. Na nga rin to na itong isla na to mayroong mga dayuhan na namantala pagkagabi dumadaong dito, lalo na pagka low tide. Namumutol ng bakawan, ayan yung bakawan, ayan yung mga puno na nabubuhay sa dagat, ayan yung mga ugat, yung mga puno na marami ugat na yan. Matibay yan, hindi nabubulok agad-agad yan kasi nga nakababad sila sa tubig. Ayan, lalo na yung mga straight
Ang gagawin nila sa umaga, papasyalan na nila. Tapos lalagyan nila ng tag, tatalian nila ng ribbon. Tapos medyo gabi-gabi na babalikan ulit nila. May dala silang bangka, mga dimotor. Puputulin nila yan. Hindi sila gagamit ng mga di kuryente na pangputol para hindi maingay. Tatagain lang nila yan. Yan tulad na ito, yung mga diretsong puno na ganyan. Ayan yung mga hinahanting ng mga ng aabuso dito sa isla na to. Tapos meron pa dito yung mga tulad niya, yung kahoy, yung bato na yan. Okay, yung mga bato na yan, dati matataas yan, nakabukol talaga. May isang klase dito ng fishing na pamimingwet. Yung ginagawang pampabigat dun sa fishing line, kasi sa malalim na lugar na sila namimingwet. Yung pampabigat dun sa fishing line, yung mga bato na yan tinatali nila. Kasi sayang nga naman yung mga tingga o bakal kung gagawin nilang pampabigat. Pag sumabit sa bato, hindi na nila makukuha. So ginagawa nila, parang ibinubuhol nila yung mga bato na yan, binibiyak-biyak nila ng medyo mabibigat, pinipira-piraso, tapos ilulup dun sa fishing line, saka iuhulog sa dagat. So dating sa ibaba ng dagat, dating sa baba ng dagat, matatanggal na yung bato. So kaya lang napansin ng barangay na yung mga mangingisda, tataka sila bakit saan nanggagaling yung mga bato. So inimbestigahan sila, dito pala kinukuha. So pinagbawalan na sila ngayon na manguha dyan, kasi nga masisira yung ecosystem ng isla na to. Wow, sa totoo lang masakit sa paa yung mga ugat-ugat nito. Oh. Alam niyo ba guys, may kwento dito, kwentong bayan. Meron ditong magsyota na medyo na naman, medyo may edad na, around 18 pataas. Kaya lang masyadong ayaw sa kanila ng mga magulang nila pare-pareho. Yung babae ayaw ng magulang ng lalaki, yung lalaki ayaw doon sa magulang, ayaw ng magulang ng mga babae. So ginagawa nila, dito sila nagtatagpo. Ito ginagawa nila meeting place. At merong malagim na kwento para doon sa magsyota na yun. Mamaya ako na ito kwento guys paglabas ko rito, at medyo kinikilabutan ako. Guys, do you believe in third eyes? Siguro yung iba hindi, pero ako, third eye is life. Pag nakaramdam ka at meron kang third eye, paniwalaan mo. Dahil kung hindi, baka atake ka sa puso, baka hindi mo kayanin yung makikita mo. So ngayon, dahil may nararamdaman ako, lalabas muna tayo dito sa Maaliwalas. Yun ang dinidikta ng isip ko. Okay, dito muna tayo sa Maaliwalas. Okay, dito yung sinasabi ko sa inyong yung part na yan, konting lalim na lang, konting lakad na lang, malalim na yan dyan. Dito kababawan yan, ayan. So parang makikita nyo dyan kung siguro mga 50 meters simula dito sa shoreline nitong isla na to. Paglampas mo doon ay blue na yung dagat, yung tubig. So tulad nga ng sabi ko, ay malalim na yan dyan. Kaya minsan may mga nagka-camping. Yung mga foreigner, madalas dito nagka-camping lang sa bungad.
Dito naglalagay sila ng tent. Kompleto sila, may tent, may mga dalang bangko, may mga ganun. So tuloy ko lang yung kwento ko sa inyo tungkol sa dalawang magsyota. Dahil feeling nung dalawang magsyota ay against sa kanila yung mundo, na pagkasunduan nila na magpakamatay sila dito sa loob. Natagpuan silang nagbitay sila pareho magkatabi. Yun sa kwento lang naman, kasi wala naman nakakita ng pagbibitay nila. Nauna daw muna magbitay yung lalaki para patunay na mahal niya talaga yung babae, pero nakasabit na rin yung leeg ng lalaki, ay ng babae. So nung nagbitay na yung lalaki, sumunod na yung babae. So sometimes haunted talaga itong isla na to. May mga panahon ito na medyo nakakatakot, lalo na pagka walang buwan. Ayan. So pinag-iisipan ko kung asan yung basket natin. Pinag-iisipan ko kung papasok pa tayo kasi hindi pa nawawala yung nararamdaman ko. Mapapansin nyo guys, medyo mabilis yung paghinga ko kasi naramdaman ko talaga kanina. Something in your eyes. Woo! Part of me. Ayan na. Ayan. Ay, nako. Ayan, siguro, yayain ko na yung asawa ko at aking stepson. Hindi na siguro tayo papasok dyan sa loob. Kasi hindi ko pa rin nawawala sa dibdib ko yung naramdaman ko kanina. Baka something na ayaw nilang ipakwento yung nangyari sa kanila dyan sa loob. Bukod dyan, meron pang natagpuan dyan na 13 mga hindi taga dito, mga dumayo. Nagtataka sila bakit ganyang kahibas, ganyang kababaw yung tubig. Natagpuan sila dyan sa gilid-gilid, mga patay na 13. Ayon dun sa investigasyon ng mga pulis at sa mga taong kumuha, parang nangamatay sila sa lunod. Tataka yung mga tao, ganyang kababaw may mamamatay sa lunod.